Dito pa rin tayo sa Genesis 2, chapter 7. Nilalang ang lalaki at nilagay sa Eden. Let's go. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yun. Napag-usapan na natin yung taxonomy para mas mapadali at mapaliwanag ng mabuti ito. Kung ang pinagmulan ng tao, pero bago yun, yung pinagmulan muna ng buhay ayon sa mga scientifico, mga obserbasyon at mga eksperimentasyon tulad ng Miller-Urey experiment noong 1953, hydrothermal vent hypothesis, RNA world hypothesis, protocell and membranes chirality and homochirality, modern synthetic biology. Ang mga nabanggit ay nagbibigay ng detalye kung paano how life arose from non-life o yung mula sa walang buhay at nabuo ang mga organismong nabubuhay. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaunawa ng mabilisan ang tinatawag nilang Luka, ang Last Universal Common Ancestor o ang huling pangkalahatang ninuno. Let me take you here to the Tree of Life. Here. Ito ang Luka. From Luka, dito na tayo sa domain. Pipili tayo, hindi tayo archaea, eukaryotes, bacteria. Eukarya tayo. Dito tayo, dire-diretso lang. And here is the kingdom. Kailangan tayong pumili. Plants, we're not plants, hindi tayo. Fungi, hindi rin tayo fungi. Animals, yes, animals tayo. Walang sariling kingdom ang human. Kung inaakala mo na meron ka pang langit na aasaan pagkamatay mo o impyerno para parusahan ka, hindi totoo yun. Para pareho lang tayong dadaan sa natural na proseso pagkamatay natin. Ito ay deuterosome, yung mga embryo na nadidevelop na una yung puwet, ang butas ng puwet. Vertebrates, ito yung mga chordata. Kung sa phylum, chordata, yung mga may spine o skeleton. And as we go on, tetrapods, ito yung mga may apat na paa katulad nito. Ito yung una, kauna-unahan na pagkakaalam ng mga scientifico. Mammals, yes, dito tayo, dire-diretso lang. Eutherians, ito yung mga nanganganak na mga mammals, diretso pa rin. Primates, oo, dito tayo. Ito, kasama natin to, chimpanzee, kasama natin siya sa great apes. And the old world, new world monkeys. And here are the homos. Ito siguro yung Sahelanthropus, yung pinakamalapit na ancestor ng ape. Yan yung mga pag-uusapan natin. But before that, I would like to take you here. Ito yung timeline from 4.5 to 6 million years ago. Nag-split yung chimpanzee at human. Yung mga nandito sa gitna yung pag-uusapan natin maya-maya. But next is the gorilla. That is around 6.8 million years ago. And here, 12 million years ago, dito yung genus Pan na Sumatran orangutan at Bornean. Actually, meron pa dito kaya lang dito gibbons. Next is the old world monkey, yung mga ito yung call this mga mandrill at saka mga baboons. Okay, at least we got a brief information. Balik tayo dito. There you go. Let's begin with Sahelanthropus. Oops, tanggalin ko lang to. Yan.
Ang Sahelanthropus chadensis ay isa sa mga pinakauna at nagilalang species sa family tree ng mga tao. Ang species na to ay nabuhay sa pagitan ng 7 to 6 million years ago na taon ng nakakalipas. Natagpuan nila ang mga buto nito, mga fossil information nito sa West Africa, sa Sahel. Yung Sahel pala, ibig sabihin Sahelanthropus, yung Sahel, ibig sabihin man from Chad. Sila ay nabuhay noong late Miocene at naglalakad ng tuwid or bipedal. Maaaring nakatulong sa mga species na ito ang mabuhay ng magkakaibang tirahan, kabilang ang mga kagubatan at damuhan. Yung laki ng utak nito halos malaki lang ng konti sa chimpanzee. Next, dito tayo sa Australopithecus afarensis. Kung mapapansin, ang Australopithecus afarensis ay may cranium o yung bungo niya ay mas malaki kumpara sa dito sa naunang Sahelanthropus. Medyo mas malaki ito ng konti. At ang Australopithecus ay actually sikat yung kauna-unaan, yung Lucy, yung pinakatanyag na Australopithecus na natagpuan noong 1974 sa Ethiopia. Bipedal din ito o naglalakad ng dalawang paa. May climbing abilities din na kayang umakyat na sa mga puno. Kapansin-pansin ang mga kamay nito ay pabaloktot at ang mga daliri, pero ang laki ng utak nito ay halos kasang laki pa rin ng mga chimps, around 400 to 500 cubic centimeter. Ang mga specimen ng bungo ng afarensis ay nagpapakita ng katibayan na ang species na ito ay nagtataglay ng malakas na kalamnan sa pagmuya at nabuhay around 3.9 to 2.9 million years ago. Sunod naman natin itong Australopithecus africanus. Ang pinakakapansin-pansin sa hominids na to ay mas malaki ang ulo nito kumpara sa Australopithecus afarensis. May sukat na around 450 to 550 cubic centimeter, pero pagdating sa physical na katangian halos same o pareho lang ng nauna ng itong afarensis. Kumpara sa chimp, mas malaki nga ng konti. Next is the Homo habilis. Ang Homo habilis ay isa sa mga pinaka naunang membro ng genus Homo at isang mahalagang species sa evolusyon. Tinatawag din nila itong handyman o ang kauna-unahang gumagamit ng mga tools. Katangian ng mga Homo habilis ang paggamit nito ng mga kasangkapang bato na nagmamarka ng isang pangunahing akbang ng evolusyon ng tao, gaya lang ng mga capuchins monkeys ngayon sa Panama na sadyang binabali o binabasag ang mga bato sa pamamagitan ng paghampas at pinipili nila ang mga may matutulis na parte upang kagamitan o tools na pambukas ng mga nuts, crabs at mga niyog. Parang nasa Stone Age na rin sila. And moving on, dito tayo sa Homo ergaster. Ang Homo ergaster ay ang una sa ating mga ninuno na mas kamukha ng mga modernong tao. Ang mga taong ito ay karaniwang matangkad at payat. Hindi rin sila masyadong mabuhok. Ilan sa mga siyentipiko mas gustong gamitin ang terminolohiyang African Homo erectus. Yung ergaster nga pala, ang ibig sabihin ay workman. Next na tayo. Dito tayo sa Homo erectus. Ang
erectus ang pinakagala. Kapansin-pansin ang kalat na populasyon ng mga ito. Lumilipat-lipat sila o mahilig silang mag-travel. Natagpuan ng mga bungo nito sa Europa, sa Asia, Timog Silangang Asia. Masasabi kong sila ang first colonizer. Ang mga Homo erectus ay may mas maliit, mas primitive na ngipin, mas maliliit ang kabuuang sukat at mas payat, hindi gaanong matatag ang mga bungo, at kung ikukumpara sa ibang naunang hominins, malamang na natutunan nilang kontrolin ang apoy, mga hanggang 1.5 milyong taon na ang nakakalipas. Actually, game changer sila kasi nakakapagluto sila ng pagkain na mas mapapadali ang pagtunaw at pag-absorb ng mga nutrients. May mga ebidensya rin na gumagamit sila ng apoy para mapanatili ang init at maprotektahan ang kanilang mga sarili sa mga mandaragit. Iniisip pa ng mga ilang mananaliksik na nakatulong ang apoy sa social bonding dahil malamang na nagtitipon-tipon ang mga grupo sa paligid nito sa gabi. Basically, sila ang OG ng campfire crew.